dengue, no? Unang-una dyan, pagkakaroon ng lagnat. So, lagnat pala, dapat hindi na po natin binabaliwalayan. Lagnat na pagkakaroon na may kasamang pagkakaroon ng pagtatae, pagsusuka, pagsakit ng tiyan, pagsakit ng likod ng mata, pagkakarashes, Commonwealth Center. ano ba ba? Pagturugo, no, ng ilong, ginagid, at internal bleedings. Pero huwag nyo na po hintayin yan na maramdaman pa lahat. Lagnat pa lang po, ipa-check up nyo na. Huwag po mag-self-medicate sa delikado po, no? Lalo na kung mga bata yan. Libre po ang ating doktor at excuse me, yung pan-test natin dito, no? So, yun lang dapat maging familiar tayo sa mga symptoms. Lalo sa mga bata kasi hindi naman nila kaya magsalita pa, no? And then sila po yung pinaka, yung age group, no? Yung sila yung mga edad na parang mas doon, mas lapitin ng dengue, no? Tsaka sila yung sorry. Tsaka yung mga senior natin, sila yung mga group ng age group na madaling lumala, no, pagka nagka-dengue. Kasi mahina po ang kanilang immune system. So dapat po, lagnat pa lang, ipa-check up na natin. Kasi libre naman ang ating doktor at pag-test dito, no? So yun lamang po sa dengue. May katanong po ba about dengue? Wala. Wait lang. Natulungan. Mukhang na dengue. Yan pa, nagkaroon po ng intermission. Sorry po. Na-acid ako eh. So, pag-usapan naman po natin about leptospirosis. Ano po yung leptospirosis sa pagkakaalam nyo? So, sa pagkakaalam nyo, galing siya sa ihi ng daga, no? Pero hindi lang po siya galing sa ihi ng daga, galing din po siya sa mga alaga nating hayop like aso, pusa, no? Kasi bacteria po yan, no? So, maaari po kayong ma-infect yan, no? Kahit wala po sugat. Paano? Kasi po, ang bacteria po, pwede po siya bumasok sa ating bunganga, ilong at mata, no? So, kahit wala po sugat, kapag kayo ay na-expose doon sa mga unsure safe water, no? Yung mga nakaimbak na tubig, no, na hindi tayo sigurado kung malinis yan. So, yun po, no, pwedeng makontaminate po yan ng bacteria ng leptospirosis. So, lalo na, pagka may nag-uulan, no, meron kayong history ng paglusong sa baha, dapat po magpunta kayo sa health center kasi libre po yung prophylaxis na ibinibigay natin, yung po yung doxycycline. So, isasabihin nyo lang po kung gaano kadalas, gaano katagal kayo lumusong doon sa baha para ma-compute po kung ilan yung ipapainom sa inyo ng doxycycline. Tapos, ang sintomas po ng leptospirosis ay nandyan din po ang paglalagnat, pagsakit ng katawan na parang may trampaso, pamumula ng mata, paninilaw, pagkakaroon ng rashes, sira pumingi. So, kahit nga po sabi ko sa inyo, kahit walang history na ay walang sugat, no? Basta binaha kayo sa area nyo, magpunta po kayo dito, libre po natin pinamimigayan. Mag-iingat po tayo kasi patuloy ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis, no? And tingnan po ang naitatalang namatay dito pa lang po yan sa Commonwealth. Iba pa po yung sa ibang barangay. So, ganun po katindi ang leptospirosis. Naiinip na po yung bata. Sira na po ang ating kidney, magdadialysis kayo dyan, no? At 7 to 14 days bago lumabas yung sintomas niyan. Kaya hindi porke lumusok kayo nakarang linggo, okay kayo ngayong buong linggo, safe na. Hindi po yung gano'n, no? Kasi 7 to 14 days po, ang binibilang bago lumabas ang symptoms ng leptospirosis. So, yun lamang po, may katanungan po ba about leptospirosis? Salamat po sa inyong pakikinig. Sana po may natutunan kayo. Mag-ingat po. Ayan po. Natapos na po ang seminar. Maraming salamat po mga kapatid sa inyo po sa bye-bye. Thank you po. Salamat po sa inyong suporta. Bye-bye.